Hindi raw mapigilan ang pagpasok ng mga imported power source sa bansa na siyang nagiging dahilan ng patuloy na pagtaas ng kuryente ayon sa ilang party list group. Ito rin ang naging basihan ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap para ihain ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang 12% na value-added tax sa singil ng kuryente. Alamin ang detalye sa report ni Catherine Nandicho. Marami sa ating mga Pilipino ang patuloy na nagtatanong kung bakit patuloy na tumataas ang singil ng kuryente dito sa ating bansa. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay dahil umano sa mainit na panahon at ang ilan naman ay nagsasabi na ito ay dahil sa mataas na pagkonsumo sa kuryente. Ngunit nilinaw ng Murang Kuryente Party List na ang tanging dahilan ng mataas na singil sa kuryente ay ang 70% na imported supply energy. Nilinaw ng Murang Kuryente Party List na ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente ay dulot ng labis na pag-asa ng bansa sa imported power sources na umaabot sa 70% ang kabuuang supply ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon kay Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap, dahil sa pag-angkat ng coal, natural gas at iba pang fuel mula sa ibang bansa, nagiging mas mahal ang presyo ng kuryente sa tuwing nagbabago ang presyo sa pandaigdigang merkado. We have to go back to the EPIRA. Re-repesuhin natin yun. Babalikan natin yun. Pero imagine naman, Miss Pastor, wow. So pag-aaralan natin yung buong transmission, tapos yung generation at saka yung distribution, kailan pa natin mai-deliver yung resulta nun sa taong bayan? Dahil dito inihain ni Congressman Yap ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang 12% value-added tax o VAT sa singil sa kuryente. Anya maliit lamang ang epekto nito sa kabuuang national budget, ngunit malaking ginhawa ito para sa mga mahihirap na Pilipino na araw-araw nahihirapan sa mataas na bayarin sa kuryente. Hindi ba kaya pwede yung 12% VAT sa electricity, tanggalin muna natin? Yun ang pinaka-critical ngayon. Kasi yung 12% na yun, that is only 120 to 200 billion pesos. Dagdag pa ni Yap na dapat ding palakasin ang pamahalaan ng paggamit ng renewable energy sources gaya na lamang ng wind, hydro at geothermal power upang mapababa at mapatatag ang presyo ng kuryente sa bansa sa pangmatagalang panahon. Mula dito si Quezon City para sa UATV News, Catherine Nandicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.